Milyon-milyon ang premyo sa loto at milyon-milyon din ang mga Pilipinong nangangarap na isang araw ay palaring manalo rito, kumakapit sa pag-asang magbago ang kanilang buhay na puno ng kahirapan. Ang pangarap na ito ay naging totoo para kay Arturo Yopenia, isang taxi driver nang makuha niya ang jackpot na 19 na milyong piso. Gayunpaman, ang kayamanan na biglang dumating na itinuturing na swerte ng marami ay tila may kakambal na kamalasan dahil ito rin ang nagdala kay Arturo sa kanyang huling hantungan. Sino nga kaya ang gumawa nito kay Arturo? Ito kaya ay mga hindi kilalang tao na nasilaw sa kayamanang napanalunan niya? O baka may kinalaman din ang sarili niyang pamilya? Sabay-sabay nating busisiin ang malagim na kwento ni Arturo Yopenia. Oktubre 28, 2002, dumating ang mga pulis sa bahay ni Arturo sa Antipolo City, kung saan nakita siyang nakahandusay sa sahig at naliligo sa pulang likido. Pinaputukan siya ng maraming beses gamit ang isang baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang tumapos sa kanya ay ang tama nito sa kanyang dibdib. Noon ay katatapos lang niyang magdiwang ng kaarawan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Namudmud pa siya ng pera sa mga kakilala na dumalo sa kanyang pagdiriwang. Pagkatapos ng masayang salo-salo ay nangyari na nga ang kakilakilabot na krimen. Si Arturo Yopenia, isang 58 taong gulang na taxi driver, ay may isang malaking pangarap bago magretiro, ang maging instant milyonaryo at makaahon sa kahirapan. Ayaw na niyang magmaneho ng taxi at umasa siya na ang loto ang magiging daan upang makalaya ito sa paghihirap. Palagi niyang sinasabi sa kanyang matalik na kaibigan na kung sakaling manalo siya sa loto, bibilhin niya ang mga lupain malapit sa kanyang bahay at ibibigay ito sa kanyang mga kamag-anak. Para sa mga tulad ni Arturo na hirap sa buhay, ang pinakamabilis na paraan para mabago ang kanilang kapalaran ay ang manalo sa loto ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At para kay Arturo, tila itinadhana nga ang bagay na ito nang siya ay manalo isang araw. Oktubre 12, 2002, ang mga numerong kanyang tinayaan na 13, 19, 23, 25, 30 at 40 ay tumugma sa draw na nagpanalo sa kanya ng jackpot prize na 19 na milyong piso. Nang mga panahong yon ay sobrang laki na ng halagang yon. Ang pangarap ni Arturo ay natupad, ngunit ito rin ang nagdala sa kanyang trahedya. Kilala si Arturo bilang mabait at matulungin. Matapos manalo, hindi katakataka na halos gabi-gabi siyang nagdaos ng salo-salo sa kanyang bahay. Pero ang mga araw ng kasiyahan ay hindi nagtagal. 16 na araw matapos manalo, natagpuan si Arturo na wala ng buhay sa kanyang sariling sala. Ayon sa kanyang malalapit na mga kaibigan, sinekreto ng pamilya ni Arturo ang kanilang pagkapanalo sa loto para sa sariling kaligtasan. Pero kalaunan, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Lumabas sa mga ulat na nagbigay ang pamilya ng 5,000 piso sa bawat kamag-anak at 500 piso sa bawat kapitbahay bilang tanda ng pasasalamat. Bumili sila ng bagong van na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Nagsagawa ng malaking renovation sa kanilang bahay at kumuha ng 22 manggagawa para sa proyekto. Bumili rin si Arturo ng baril na kalibre 45 para protektahan ang sarili laban sa mga magnanakaw. Isang tamang hakbang dahil malapit na niyang kailanganin ito. Ipinagdiwang ni Arturo ang kanyang ika-58 kaarawan noong Oktubre 25. Maraming bisita mula sa probinsya ng Bicol ang dumalo kabilang na ang kanyang mga kapitbahay. Ang party ay bahagi ng sunod-sunod na selebrasyon mula noong Oktubre 12, ang araw ng kanilang pagkapanalo sa loto. Ang selebrasyon ay tumagal hanggang hating gabi at nagpatuloy kinabukasan. Noong gabi ng Oktubre 27, ilang oras bago ang pagpatay, umalis ang pinsan ni Arturo na si Domingo Gallarosa mula sa ongoing na party para magpahinga. Pagsapit ng madaling araw, ginising ni Arturo si Domingo at inutusan siyang maglinis dahil tapos na ang party. Bago matulog, sinabi ni Arturo kay Domingo na pakainin ang mga pusa sa likod ng bahay. Nang magtungo ito sa kusina, nakita ni Domingo ang mga armadong kalalakihan na pumasok sa bahay. Agad siyang nagtago. Pinanood ang mga sumunod na pangyayari at nakita nitong nagtungo ang mga kalalakihan kay Arturo. Sa takot ay tumakas ito ng matulin at swerteng walang nakapansin sa kanya. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Si Reynan Yopenia, ampon ni Arturo, ay natutulog sa sala nang bigla itong magising dahil sa malakas na pagbalibag ng kanilang pinto. Nagulat ito nang makita ang kanyang amang si Arturo bitbit ang kanyang bagong biling baril
kasama ang kaibigan nitong si Guadino. Ilang saglit pa ay biglang pumasok ang mga nakamaskarang kalalakihan at sapilitang pinapasok si Arturo sa kanyang kwarto habang naiwan si Guadno sa sala kasama si Rinan. Inutusan si Rinan na yumuko samantalang si Guadno ay tumakbo palabas ng bahay at nagtago sa tindahan ng pamilya bago tuluyang tumalon sa bakod para makatakas. Nanatiling tahimik si Rinan dahil sa matinding takot. Narinig niya ang mga kalalakihan na humihingi ng pera at kinukuha ang susi ng bagong van ni Arturo. Matapos ang ilang putok ng baril, tumakas ang mga magnanakaw, dala ang van at 92,000 pesos. Agad na tumakbo si Rinan papunta kay Arturo at nadatnan niya itong nasa malubhang kalagayan. Sinubukan niyang humingi ng tulong mula sa mga kapitbahay, pero nagulat siya nang tumanggi si Guadno na tumulong at isinara ang kanyang pintuan habang nasa kritikal na kondisyon ang kanyang kaibigan. Sa isang panayam, inamin ni Guadino na natakot siya dahil sa mga baril. Ayon kay Rinan, ang asawa ni Arturo na si Leticia ang tumawag sa pulis, pero nagkaroon ng kalituhan sa address kaya na-delay ang kanilang pagdating. Isa pang kapitbahay, si Maria Luisa Escalante ang nag-report ng insidente sa Antipolo City Police. Dumating ang mga pulis bandang 1:58 ng madaling araw ngunit wala ng buhay noon si Arturo. Sa paunang investigasyon, itinuring ng mga pangunahing sospek ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Arturo, kabilang si Leticia at Rinan, pati na rin ang mga kaibigan ni Arturo na dumalo sa salo-salo. Nakakapagtaka, wala si Leticia sa bahay nang nangyari ang insidente, kaya't napasailalim din siya sa investigasyon lalo na't hindi siya agad bumalik pagkatapos ng insidente. Kumalat ang mga haka-haka na posibleng plinano ni Leticia ang nangyari sa kanyang asawa upang masolo ang napanalo ng pera mula sa loto. May mga ulat na nagsasabing tumanggi si Arturo na isama si Leticia bilang co-depositor sa bangko, kaya maaaring nagtanim ito ng sama ng loob. Sa huli, sumuko si Leticia sa hepe ng pulisya ng Antipolo City para linisin ang kanyang pangalan. Siya'y kusang nagpa-interview at itinanggi ang anumang kaugnayan sa krimen. Ipinaliwanag ni Leticia na hindi siya umuwi dahil natakot siya na baka siya naman ang sunod na pagbalingan ng mga salarin. Ayon sa kanya, labis ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Binunyag din niya na isang araw bago ang insidente, nakapansin siya ng mga kahinahinalang tao malapit sa kanilang bahay. Hindi malinaw kung binalaan siya ni Arturo tungkol dito. Ngunit dahil sa kanyang masamang kutob, nagpasya siyang dalhin ang kanilang anak na si Melanie at manatili sa mga kamag-anak sa Camp Crame sa Quezon City na national headquarter ng PNP. Naiwan si Arturo at ang anak nilang lalaki para bantayan ang bahay. Ipinahayag ni Leticia ang kanyang pagkadismaya sa walang tigil na pagpapainom at pagdiriwang ni Arturo mula nang manalo sa loto na sa kanyang tingin ay delikado. Habang patuloy ang investigasyon, nakuha ng pulisya ang mahalagang impormasyon mula sa mga saksi na nagsabing nakita ang mga sospek na sumakay sa isang tricycle pagkatapos idaan ang kanilang van sa isang lugar na tinatawag na El Dorado. Nahanap ng pulisya ang driver ng tricycle na si Aurelio Omega. Sa kanyang pag-amin, ibinunyag niya kung saan nakatago ang van na nagbigay daan sa mga sunod-sunod na pag-aresto. Isa sa mga nahuli ay si Roger Regalario na nakatira malapit sa crime scene. Umamin si Roger na siya ang bumaril kay Arturo at kalaunan ay naging state witness upang makipagtulungan sa pag-aresto ng iba pang sospek. Kabuo ang 10 ang itinuro bilang sospek. Sinampahan sila ng pulisya ng iba't ibang kaso kaugnay ng insidente. Ayon sa kanila, ang orihinal na plano ay magnakaw lamang ng pera, pero lumala ang sitwasyon nang magpumigla si Arturo. Hindi raw nila alam na mayroon din itong armas. Napuntirya umano ni Arturo ang isa sa mga sospek sa balikat na naging mahalagang detalye sa pagtukoy sa kanila. Si Velasco, ang natamaang sospek, ay hindi nagpagamot sa takot na matunton ng pulisya. Lumala ang kanyang kalagayan at nainfeksyon ang kanyang balikat dahil hindi natanggal ang bala. Habang nagpo-progress ang investigasyon, isang bagong paratang ang lumitaw na idinadawit si Guadno, ang matalik na kaibigan ni Arturo. Ayon sa isang kapitbahay na pumasok sa bahay sa oras ng insidente, nakita niya si Guadno sa loob ng bahay at sinabihan umano siyang huwag hawakan ang katawan ni Arturo dahil wala na raw itong buhay. Nang tanungin kung bakit siya naroon, hindi umano nakasagot si Guadno. Ang impormasyong ito, kasama ang pahayag ni Rinan tungkol kay Guadno ay nagtulak sa pulisya na imbestigahan at arestuhin siya. Ngunit nag-file ng counter affidavit si Guadno at tinanggi ang anumang kaugnayan sa krimen. Ayon sa kanya, hindi niya kayang pagtaksilan si Arturo na itinuturing na niyang parang kapatid.
Sa kabila ng kanyang pagtanggi, iginiit ng mga kapitbahay na may sama ng loob si Guatno kay Arturo dahil tumanggi itong pautangin siya ng 400,000 pesos. Habang umuusad ang investigasyon, biglang idinawit ng mga sospek si Rinan, ang ampon ni Arturo sa krimen. Ayon sa kanila, si Rinan ay may relasyon kay Randy, isa sa mga sospek. Madalas daw magbigay si Rinan ng malaking halaga kay Randy at binanggit pa ang pagkakapanalo ng kanyang ama sa loto. Ibinigay ni Randy ang impormasyong ito kay Campos, kanyang matalik na kaibigan na kasama rin sa krimen. Ayon kay Velasco, si Rinan pa raw ang nag-imbita sa kanila sa birthday party ni Arturo noong Oktubre 26, kung saan nakita nila ang yaman ng pamilya. Doon daw nagplano sina Velasco at Enrique na looban ang pamilya. Umabot pa sa puntong si Rinan di umano ang nagplano ng pagkitil sa kanyang ama. Ngunit sa huli, nalinis ng pulisya sina Leticia at Rinan mula sa anumang kaugnayan sa nangyari ni Arturo. Ayon sa hepe ng pulisya, walang konkretong ebidensya na nag-uugnay kina Rinan sa krimen, kundi puro lamang walang basehang pahayag mula sa mga sospek. Naniniwala siya na sinusubukan ng mga sospek na idawit si Rinan para mapilitang umatras ang pamilya sa kaso. Lumabas din kalaunan sa investigasyon na may papel ang PCSO sa pagkalat ng impormasyon tungkol sa panalo ni Arturo. Ang paglabag na ito sa patakaran ng PCSO na dapat pinapanatiling lihim ang pagkakakilanlan ng mga nanalo para sa kanilang proteksyon ang naging dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang balita sa kanilang lugar at kalaunan ay nalaman ni Velasco at Enrique. Sa 10 unang itinurong sospek, 4 sa kanila, sina Renato, Lito, Noel at Eric ay nagsumite ng mga affidavit na nagtatanggi ng kanilang partisipasyon sa krimen. Tinanggap ng korte ang kanilang mga pahayag at sinabi na kulang ang ebidensya para sila matulan, kahit pa personal na kinumpiska ng isang investigador ng pulisya ang armas na ginamit sa krimen at ang susi na ninakaw na Toyota van mula sa kanila. Kasama rin sa mga inaresto ang matalik na kaibigan ng biktima na si Guatno na naharap sa mga kaso para sa posibleng kaugnayan sa krimen. Pagsapit ng Disyembre 23, 2002, sa 11 inaresto, 6 ang pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. 5 na lamang ang natirang may kasong kinahaharap. Tila nakapagtataka ngunit mula noon, tila wala nang gaanong progreso ang kaso. Ang paglilitis ay patuloy na nade-delay dahil hindi dumadalo sa pagdinig ang pamilya ni Arturo. Sa ngayon, pulis na lang ang kumikilos para mahatulan ang mga natitirang sospek. Mas lalong naging misteryoso nang mapalaya si Guatno, ang matalik na kaibigan ni Arturo, makalipas ang 1 taon matapos iurong ng pamilya Yopenya ang kaso laban sa kanya. May mga nagsasabi na kulang sa ebidensya, habang ang iba naman ay nag-iisip na maaaring nagkasundo na sila. Ngunit may mga bulong-bulungan na pinatatahimik lamang siya tungkol sa ilang bagay. Kamakailan, ang pinsan ni Arturo na dating tahimik lang ay nagpa siya ng magsalita. Sinabi niya sa mga pulis na pinaghihinalaan niyang ang tunay na may sala ay maaaring nasa loob lang ng kanilang pamilya. Usap-usapan sa mga kamag-anak at kapitbahay na si Leticia, asawa ni Arturo, ay posibleng nakipagsabuatan kay Rinan, ang kanilang ampon na anak. Tila ang buong katotohanan sa malungkot na kwento ay nailibing kasama ni Arturo. Bilang tugon sa mga ganitong kalunos-lunos na pangyayari, iminungkahi ng chairman ng PCSO na magtayo ng isang konseho para gabayan ang mga nanalo sa loto. Ang konsehong ito ay magpapayo kung paano mahusay na i-invest ang kanilang pera at hikayatin silang ilagay ito sa bangko para sa kaligtasan. Sa burol ni Arturo, sinunod nila ang isang tradisyon na paglalagay ng mga sisiw sa ibabaw ng kabaong na pinaniniwala ang magbibigay ng konsensya sa taong may sala para umamin. Ang kaso ni Arturo ay isang malungkot na paalala sa kahalagahan ng pagiging maingat, lalo na sa Pilipinas na hindi maitatangging marami ang masasamang loob na nauudyokan dahil na rin sa kahirapan. Ang kahirapan ang nagtutulak sa mga tao na umasa sa loto upang makaahon. At ang kahirapan pa rin ang dahilan kung bakit may mga taong gumagawa ng krimen sa kanilang kapwa upang mapunan ang kasalatang meron sa kanilang buhay. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel. At kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.